Ito na nga mga tol, ang pinakamalinaw na silhouette natin ng Sun God Nika. Base sa mga giant, maaaring maging tagapagligtas daw ito o maaaring siya nga mismo ang sisira ng mundo. Na-reveal na nga ang isa sa mga Holy Knights, ang babaeng si Gunko, at grabe nga yung galit ni Loki sa ginawa sa kanya ng dalawang Holy Knights. So One Piece chapter 1136 at ang title nga nito The Country That Awaits the Sun. Sa cover page narito na nga sila Yamato sa kuta nitong si Holdem. May bukol nga siya sa ulat na agapos kaya mukhang tinhalo nga talaga siya ni Tama sa nakaraang cover page. Yung bubo nga ng base nila Holdem pareho sa ulo ni Husu yung Sabertooth, kaya mukhang may kaugnayan nga si Husu sa mga nangyayaring masasama dyan sa Wano. Anyway, ito nagsimula nga ang chapter kung saan tuwang-tuwa nga si Luffy habang kinakain ng karne ng moose. Sinabi niyang napakasarap nga raw at naaalala niya yung karne ng dinosaur. Nandyan nga si Luffy kumakain sa may platong hawak ni Jarul at sabi nga ng matanda talagang mahirap daw hulihin yan, kaya na-appreciate niya daw si Harudin at Stansen. Mabuti raw at talagang nagustuhan niya ni Straw Hat Luffy. At sabi naman ni Harudin, wala nga raw mahirap na task sa kanila para sa kanilang mga savior. At makikita nga natin dyan na masaya nga ang salo-salo ng mga giant at ng mga Straw Hat. Sabi pa nga dyan ng matandang Jarul, talagang bihira daw sa isang ordinaryong tao ang makaakyat dyan sa Sunreal. Dahil sa napagkakamala ng araw ng mga ito na yung underworld ng mismong Elbap, kaya tumatakbo ng araw agad ang mga ito sa takot. Si Usopp naman talagang todo kwento na nga sa mga giant. Sinabi niya nga ang naging laban nila sa legendary warrior ng Elbap na si Ors, mas napakalaking araw nun sa kahit na sinong giant na nandyan, at hulaan nga raw ng mga giant kung sino ang tumapos kay Ors. At yun nga raw walang iba kundi siya, si God Usopp. Dito naman mangha-mangha ang ibang mga giant dahil sa asul nga ang balat ni Jinbei, kaya sabi nga dyan ni Jinbei magpunta nga raw ang mga ito sa Fishman Island dahil sa marami raw iba't ibang kulay ng balat doon tulad ng mga isda. At sabi pa nga ng isang giant dyan talagang gusto niya nga raw makakita ng isang mermaid. Hindi ako sure kung si Sanji ba to, pero sabi niya nga mas exciting pa raw sa kalangitan ang cove ng isang mermaid. So hindi ko rin sure mga tol kung ano ang ibig sabihin niya ron. Pero in love na naman nga si Sanji nang makita ang mga babaeng giant. Kahit saan nga raw siya tumingin talagang merong maganda at talagang naghuhugis puso na naman nga ang mata dyan ni Sanji. May nagtanong namang giant kay Brook kung ano ba raw siya, hindi niya nga ito sinagot at mag-inuman na nga lang daw sila. Sabi naman ni Zoro na sorpresa nga raw siya dahil sa marami palang giant ang hindi nakakapaglayag sa dagat. Sumang-ayon naman si Nami, akala niya raw lahat ng mga giant mga pirata. Biglang lapit naman niyang si Road kay Nami at nagulat pa nga ito at sinabi ni Road na gusto niya nga raw humingi ng paumanhin sa nagawa niya sa mga Straw Hat nung nakaraan. Lumapit naman si Gerd at sinabing hindi nga raw talaga agad mapapatawad ang ginawa niyang si Road, pero at least humingi nga raw ito ng paumanhin at yun nga raw ang magagawa nila. Pero sa isip nga dyan ni Road talagang nai-inlove nga siya sa sadistic side niyang si Gerd. Sabi naman dyan ni Zoro, okay nga lang daw yun, wala naman daw namatay, buti na nga lang daw at pinigilan siya ni Usopp, kung hindi talagang yari daw ang ulo niyang si Road. Ang sama nga ng tingin dyan ni Zoro habang talagang takot na takot nga yang si Road. Dahil nga sa takot talagang natumba na ito, pinagtawanan nga siya dyan ng mga giant. Hindi ba raw na ito chinek ang bounty ng mga Straw Hat bago niya kalabahanin ng mga ito, dahil sa talagang wala nga raw chance yang si Road. At sabi pa nga dyan ni Gerd kay Zoro, sa susunod daw wag nang magpigil ito, kaya talagang luwa nga dyan ang mata niyang si Road. At sabi niya nga dyan lahat raw ng mga isinilang dyan sa Elbap may pare-parehong pangarap, at yun nga ang maging susunod na Sun God na siyang mamumuno sa buong mundo. Mula nga dyan nagtalo-talo na mga giant. May nagsabing hindi naman daw ruler ang Sun God, may sumang-ayon nga dahil sa God of Liberation daw ito, pero may nagsabi nga rin na distraction daw. Pero meron nga rin nagsabi na lahat daw alam na ang Sun God ang God of Laughter. At dahil nga dyan talagang nag-away-away na nga ang mga giant. So yung sinasabi nga mga tol ng mga giant patungkol sa Sun God Nika parang na kay Luffy na nga talaga. Alam natin na siya ang God of Liberation na siyang magpapalaya sa lahat. Sobra-sobra nga rin siya kung tumawa pag nasa Sun God Nika, kaya siya nga rin yung God of Love. Ang kulang na nga lang yung pagiging God of Distraction ni Luffy. Pero may hula na nga dati si Madam Charlie na maaaring wasakin ni Luffy ang Fishman Island. At may theory nga rin na maaaring yung mismong Red Line nga wasakin din ni Luffy. Pwede din na meron talagang dalawang Sun God, ang God of Liberation at God of Distraction. Syempre si Luffy na nga ang God of Liberation, kaya ang kulang na nga lang ang God of Distraction, pero maaaring yun nga walang iba kundi si Loki. Tinatawag niya nga Sun God Nika yung sarili niya. Gustong gusto niya ang wasakin ng mundo, at kung maalala natin meron nga siyang legendary
legendary devil fruit na kinuha sa tatay niya. At kung di ako nagkakamali, ang tanging legendary devil fruit na alam natin bukod doon, walang iba kundi ang Sun God Nika fruit na kay Luffy. Kaya maaaring dalawa nga talaga yung devil fruit na may kaugnayan sa Sun God. Anyway, sabi mga rito ni Jarul, hindi pa nga raw alam kung aling translation yung accurate, pero according nga raw sa Harley, ang mundong nga raw nawasak na ng 2 beses. At ang pangalan nga raw ng Sun God Nika nandun din. At mula nga dyan eto mga tol, ipinakita nga ang panel na to, ang pinakamalinaw na silhouette natin ng Sun God Nika. May espada nga siya at may shield mga tol. Parehong-pareho nga sa Sun God Nika form ni Luffy ang itsura at forma nito. Ang kaibahan nga lang mahaba ang buhok ng Sun God Nika na to. Siguro dahil sa uso nga yung mahahabang buhok sa unang panahon. Anyway, marami nga ang nakapansin nito kung saan parang pareho nga sa ruins na ito sa City of Gold ang silhouette na yan ng Sun God Nika. Kung saan yung tao nga sa ruins na yan may hawak ding espada at shield at ang kalaban niya nga isang 8-headed serpent. Kaya maaaring foreshadowing nga yan sa magiging laban ni Luffy bilang Sun God at si Im Sama. Anyway, sabi pa nga ni Jarul, whether kung magliligtas nga raw ito sa mundo o magiging destroyer na talagang wawasak sa kanila, ang sigurado nga lang talaga magdadala nga raw ito ng malaking pagbabago. Kaya yung mga namumuno nga raw sa ngayon talagang kinakatakot ang pagbabalik ng Sun God. At sabi naman dyan ni Luffy, yun nga raw yung lalaking binabanggit sa kanya ni Bonnie. Sabi pa nga dyan ni Jarul, ang Sun God nga raw talagang naging simbolo na ng mga nananalig at umaasa. Meron nga raw puting ulap ang Sun God Nika at kulay puti nga raw ang buhok, damit at buong katawan nito. At sabi nga lang dyan ni Luffy, kaya raw pala sinasabing pareho raw siya doon. Pero sigurado nga raw siya na wala naman daw kinalaman sa kanya ang Sun God Nika na yon. Sabi naman dito nila Haro din, maiintindihan nga raw ni Luffy kung isinilang ito sa Elbap. Lahat nga raw sila talagang kinikilala ang Sun God Nika. Hindi naman daw sa kinakampihan nila si Road, pero hindi raw ito nagsisinungaling nung sabihin yung pare-pareho yung mga pangarap nilang mga giant. Sabi naman dito ng matandang si Jarul, ganun nga rin daw si Loki. Naniniwala daw siya na ang motibo nito sa pagpatay kay King Harold ang sundan ang yapak ng Sun God Nika. At sabi naman ng ibang mga giant, wala nga raw makakapag-justify sa ginawa nito. Sumingit naman bigla yang si Luffy at tinanong niya nga kung mabuting tao ba si Loki. At talagang nagalit nga dyan ang napakaraming mga giant. Humindi nga agad ang mga ito. Sinabi nilang sinumpang prinsipe raw si Loki at bago pa nga raw ito ipanganak meron ng propesiya na si King Harold papatay ng sarili niyang anak. Sandali nga lang daw matapos itong ipanganak namatay ang Horse of Fortune ng royal family. Yun nga rin daw yung parehong taon kung saan pinatay ni Linlin ang legendary hero na si Jurul. Sunod-sunod na nga raw yung mga nangyaring kapahamakan at isang taon pa nga raw namatay naman ng Reyna. Dahil nga raw sa lakas ni Loki ginawa niya ng palaruan yung Underworld. Marami nga raw itong pinatay sa mababangis na mga halimaw na yon at ang iba naman pinaamo niya. Ginawa nga rin daw nitong i-release ang mga halimaw sa village at 10 taong gulang pa nga lang daw nun si Loki. Nagsunog nga rin daw ito at maraming buhay ng mga giant ang nalagay sa peligro dahil sa mga ginagawa niyang pranks. Meron nga raw itong authority dahil sa isa siyang prinsipe at dahil sa ugali niya basta hindi nakatingin ang hari gumagawa raw ito ng kaguluhan. At finally, ang huling araw sa kastilyong yun pinatay ni Loki si King Harald, ang greatest monarch na namuno dyan sa Elbap. Napakabuting araw nito at sinubukan makipag-ugnayan sa ibang bansa para raw mag-iba yung tingin ng mga tao sa pagkakakilala nito sa Elbap bilang Land of Warriors. So rest in peace mga tol para kay King Harald. Tingin ko lang parang masyadong maagang na-judge si Loki dahil nga ron sa nangyaring propesiya sa kanya. Kung iisipin maring nagkataon lamang yung mga pangyayari nung isinilang siya, pero maring masyado na nga siyang nahusgahan ng iba kaya tinutuon niya na. At pwede rin na hindi nga siya mismo ang pumatay sa tatay niya, pero bilang Curse Prince siya na nga ang sinisi ng Elbap. Kaya hindi rin natin masisi si Loki mga tol kung bakit talagang gusto niyang wasakin ng mundo. Dahil kung totoo masyado nga itong naging unfair sa kanya. Anyway, sabi pa nga ng isang giant, yung espada nga raw sa ulo ni Jarul dahil sa pagpigil nito sa pagpatay ni Loki kay King Harald. Sabi naman ni Jarul, salamat nga raw sa helmet niya at natulungan siya nito. Pero sabi nga dyan ni Luffy, wala naman daw na itulong yung helmet. Dahil nga syempre sa nakabuon pa rin sa ulo ng giant yung espada
espada. Dagdag naman ni Jarol yung paghahari nga raw ni Loki nagwakas 6 years ago. Matapos nga raw nitong magkalat ng gulo sa dagat nahuli nga raw ito ni Red Hair Shanks. At napatanong nga dyan niyang si Luffy kung talagang nagpunta nga dyan si Shanks at may sumagot nga dyan na Giant na oo at in fact kagagaling nga lang daw nito dyan sa Elbap pero hindi na nga raw nila alam kung saan na ito nagpunta. So ayun talagang si Shanks nga mga tol ang nakatalo kay Loki 6 years ago. 6 years ago nga rin naging Emperor si Shanks kaya maring may kaugnayan nga yun sa naging pagkatalo ni Loki. Habang nakikipag-usap naman si Luffy nakatingin at parang may iniisip na nga si Zoro. At mula nga dyan ipinakitang nag-uusap na nga yang si Zoro at Luffy somewhere dyan sa village. Sabi nga dyan ni Zoro tingin niya daw talagang iba na ang kinikilos niyang si Luffy. Ngayon nauunawaan niya na si Loki nga raw kinamumuhian ng buong Elbap at isang Kingslayer. Kaya obviously lahat daw ng mga sinabi nito kay Luffy walang katotohanan. Mula nga dyan nagalit si Luffy. Sinabi raw nito na alam niya kung nasaan si Shanks at alam ba raw ni Zoro kung gaano niya gusto nang makita si Shanks. Sagot naman ni Zoro oo nga raw narinig niya na nga raw yun ng maraming beses pero mukhang nagtitake advantage nga lang daw si Loki. Pero sabi nga dyan ni Luffy paano nga raw nalaman ni Zoro hindi pa nga raw nito na meet si Loki. Sabi naman ni Zoro talagang hindi pa nga raw pero nagbabase nga lang daw siya sa reputasyon nito. Mula nga dyan nalaman natin yung mga pangako ni Loki kay Luffy. Sasabihin niya nga raw lahat ng nalalaman niya pati na nga rin daw kung nasaan ngayon si Red Hair Shanks. At sabi nga dyan ni Luffy kung talagang nagsisinungaling daw ito talagang papalipadin niya si Loki. Pero mula nga dyan bigla na lamang dumating si Nami at sinabi niya nga na saan ba raw makakarating ang dalawa nang wala siya. At mula nga dyan nakasakay na sila sa isbar at ang nagsasagwan walang iba kundi si Road. Sabi nga ni Zoro kukunin nga raw nila yung susi pero pag may ginawa nga raw kakaiba si Loki ililigpit daw nila ito. Nagtanong naman si Luffy kung bakit ba nila kasama ang giant na yan at sabi nga ni Nami yan nga raw ang bago niyang slave. At sabi naman ni Road talagang blessed daw siya. Pero sabi nga dyan ni Sus wag nga raw nitong kakalimutan na siya nga raw ang number 1 slave at si Sanji naman daw ang number 2. At umuusok nga dyan ang ulo na Road. Mukhang binanatan nga siya dyan ni Sus. Gusto nga lumapit niyang si Road kay Nami dahil sa pareho nga raw silang navigator. Pero sabi nga lang sa kanya ni Nami wag na nga raw itong lalapit pa sa kanya. Dagdag pa nito masyado nga raw silang maagang umalis sa handaan bilang bisita. Pero sabi nga lang dyan ni Luffy wag nga raw itong mag-alala dahil sa nagdala nga raw siya ng mga karne. At kung kumain na ba raw yung sinami ng masarap na karne ng moose na yan. Sabi naman dito na Road lahat nga raw ng mga giant doon talagang lasing na kaya maaaring hindi na raw alam ng mga yun kung ano ba yung pinagse-celebrate nila. At mula nga dyan mga tol pinapakitang papunta na nga sila ng Castillo. At tanong naman dyan ni Nami kay Road pag nawala ba raw yung mga treasure sa Castillo problema ba raw yun. So ayun mga tol ang talagang pahakay nga ni Nami magnakaw ng mga kayamanan sa Castillo. At talagang nagkakaroon na naman nga ng sign ng pera yung mata niya. At yun mula nga dyan cut na nga sa Underworld kung saan dumating na nga sa harap ni Loki ang dalawang Holy Knights. Sabi nga dyan ni Loki naiintindihan niya nga raw kaya dahil dyan hindi siya papayag. Sigurado nga raw siya na isang karangalan ang imbitahan siya bilang isang Holy Knights. Pero ang ibig sabihin nga nun magiging isa siyang Celestial Dragon. At ine-expect ba raw ng mga ito na meron sa mundo nila ang gustong maging isang basura. Sigaw na nga siya dyan habang talagang nasa harap niya na nga ang dalawang Holy Knights. At tanong nga rito ng kamukha ni siyang sa kasama niya kung meron ba raw silang intel. Sagot naman ng babae lahat nga raw ng agent na pinadala nila dyan sa Elbap inatake ng malaking uwak at nawala na nga raw ang mga ito. Ang kahinaan nga raw ng mga yun talagang hindi niya maintindihan. Sawa na nga raw siyang tumayo at makinig na lamang at yan nga raw ang kahulugan ng walang paggalang. Hindi niya na nga raw papalampasin ito. Mula nga dyan mga tol ito na nga nireveal na ang itsura ng babaeng Holy Knights. Siya nga walang iba kundi si Gunko at confirm na miyembro nga siya ng God's Knight. Una nga nating napansin sa kanya na parang pareho nga kay Kuwala yung sombrero niya dahil sa meron nga itong goggles. Habang kakaiba nga talaga yung mata niya dahil yung kanan nga baliktad. Kung saan yung puti nga ang nasa inner part at yung itim nga ang nasa outer. At baliktad nga ito sa kaliwang mata niya. May mga benda nga siya sa mukha, braso at binte at mula nga dyan talagang kikilos na siya. Ang damit niya nga parang naging isang benda na kumawala sa pagkakapulupot at hugis araw nga ang dulo nito. Kung maalala nga natin nung time na pinatay si King Cobra parang ganyan nga rin, parang may araw sa dulo yung tinuso kay King Cobra, which is understandable na dahil mukhang related nga rin kay Im Sama ang kapangyarihan ng mga Holy Knights. So sabi nga dyan mga tol ng kamukha ni Shanks wag nga raw magmadali ang si Gunko pero biglang dumating nga dyan ang
napakalaking lobo sa likod nila at talagang gigil na nga ito. Tumatawa na nga dyan niyang si Loki at sabi niya nga dyan kainin raw ng lobo ang mga ito. Palapit na nga ang lobo kay Gunku pero sabi nga dyan ng babae lumayo nga raw ito kung gusto niya pang huminga. At mula nga dyan mga tol, ginamit niya nga ang kapangyarihan niya, ang Bend the Arrow. Nakokontrol niya nga ito freely, umikot-ikot nga ito hanggang sa napuluputan nga ang leeg ng lobo. At mula nga dyan tumuro nga pataas yang si Gunku kung saan talagang binitay niya nga ang lobo. Sigaw na nga dyan yang si Loki para sa kaibigan niya, habang sabi naman dyan ng kamukha ni Shanks kung hindi ba raw nila papatayin ang lobong yan, magbabago ba raw ang isip niyang si Loki. Pero mula nga dyan sabi ni Loki ganyan daw palang ginagawa ng mga Holy Knights na yan. Tatanggapin niya nga raw ang kapalaran ng kaibigan niya, nawa magkaroon daw ito ng kapayapaan. Okay nga lang daw ang magluksa at magalit, pero bilang isang warrior hindi raw dapat siya mawala sa sarili. At kasabay nga dyan mukhang pinatay na nga talaga ang lobo dahil sa lumabas na nga ang dila nito. At sabi nga dyan ni Loki, lulunukin niya na nga lang daw ang galit niya at gagamitin ito para ma-fuel yung kagustuhan niyang wasakin ng mundo. So ayun mga tol, talagang wala ngang patawad ang dalawang Holy Knights. Mukhang hindi nga talaga sasali mga tol bilang isang Holy Knight si Loki dahil na nga rin sa talagang basura nga ang tingin niya sa mga Celestial Dragon at syempre ayaw niya nga mapabilang sa mga ito. Bukod dun pinatay nga rin ng dalawang Holy Knights ang kaibigan niya at tingin ko nga talagang magiging kakampi siya ni Luffy. Anyway, sana nga dumating agad dyan sa Underworld sila Luffy dahil na rin sa mukhang papatay niya ng dalawang Holy Knights si Loki kung hindi nga ito sasali sa kanila. Nakatali nga si Loki at walang laban kaya dapat makuha agad nila Luffy ang susi at makapunta dyan sa area. So ayun mga tol, ang chapter 1136 ng One Piece. So syempre kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!